Amen. Isang magandang umaga magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Tayo ho ay muling nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos sa kanyang katapatan. And this is our evening worship service. Welcome po sa ating hong gawain, maging sa ating mga kapatiran na katunghay sa live stream. Tayo nagpapasalamat sa Diyos sa patuloy niyang biyaya at pag-iingat, maging sa kanyang probisyon at pagsustento sa atin, not just physically or materially, but most of all, spiritually. At hindi ako makaget over doon sa sinabi ni Peter, for we are kept by the power of God. Who are kept? Believers are kept by the power of God. Kaya tayo nagpapatuloy, kaya ho tayo patuloy na nagsusumikap sa pananampalataya, hindi dahil mahusay ang kapit natin o pag-iingat natin, kung hindi dahil tayo ay hawak-hawak at iniingatan ng Panginoon. So believers persevere because God preserves. At tayo ho ay nagpupuri sa Diyos sa bagay po na yan. Bago ho tayo dumako sa ating formal na gawain ngayong gabi, ilan ho muna ang mga paalala at reminders and also announcements sa ating mga kapatiran. Patuloy ho nating ipag-pray ang ating hong mga new normal na gawain, ang ating hong online Bible study, Time in the Word, Wednesday and Friday. At atin hong inaanyayahan ng bawat isa na tayo magkasama-sama sa pag-aaral ho ng salita ng Diyos. We are studying about biblical evangelism. At sa atin hong pag-aaral, i-plug ko lang ho, sa atin hong pag-aaral, hindi ho script ang atin hong pinag-aaralan. No? Hindi katulad dun sa iba na ako mismo, ibang mga courses sa mga Bible institutes or Bible colleges, ang tinuturo sa mga estudyante ay script. Word for word na sasabihin. Pero as we have studied God's Word, ay hindi siya one size fits all ang presentasyon ng Ebanghelyo, but we are looking at Bible principles, Bible truths, kung saan dun hahango. Ano ba yung ating objektibo? Ano ba yung ating gusto na malaman at maunawaan ng ating kausap, kung saan man sila naroroon sa kanilang sitwasyon o ano man ang kanilang sitwasyon o kalagayang espiritual, ay yun ho ang ating binibigyang pansin. So it is very, very practical. At salamat sa Diyos, I have been receiving some feedback mula sa ilang mga kapatiran ho natin na kung saan ito ay malaking tulong ho sa kanila. So I would like to encourage iba natin mga kapatiran na maaaring din nakakasama sa pag-aaral. Kung sakali man ay pwede niyong balikan. Yun yung ganda ng atin hong live stream through the medium of Facebook, social media. Ito ho ay available na palagi sa atin hong Facebook page. So you can just scroll down, tingnan ang mga dates ng mga gawain na yon at nahandoon ho yung ating mga pag-aaral. So I would like to encourage you to do that. So biblical evangelism tuwing Wednesday and Friday, and also Friday evening 7:10, 7:15 p.m. ang atin hong online prayer meeting. Just to remind us, sa Acts chapter 2, ang mga Kristiyano nagpatuloy sa katuruan ng mga apostol in breaking of bread, in prayer, and in fellowship. So nagpapatuloy sila sa pananalangin. At doon yung pagtitipon-tipon. Yes, we can and we should be praying by ourselves, personal na prayer. Pero ang ugali at nakikita nating larawan ng mga Kristiyano sa salita ng Panginoon ay nahandoon ang kanilang pagtitipon-tipon at magkakasamang pananalangin. And right now, as we have said, because of the present pandemic, ay online ang ating ginagawa. So nawa ang ating mga kapatiran ay magsumikap, magpursige sa bagay po na ito. So nawa ay tayo ho ay mapaalalahanan. Ilang mga prayer requests. Let us pray for our Brother Dave. Kanina ho, andito sa church, purihin ang Panginoon. What a great testimony ng biyaya ng Diyos sa kanyang kalagayan. Kung merong may dahilan na wala dito sa church, dapat siya yun. Pero nandoon ang kanyang pagsusumikap. Laging bukang bibig niya, na miss niya na ang mga kapatiran. Miss niya na ang Bible study sa kanila, na kung saan yung kanyang mga mahal sa buhay, mga kapitbahay ay natuturuan ng Ebanghelyo. So pray ho natin si Brother Dave. Siya ho ay nagnanasa na makakuha ng second opinion
mula sa mga espesyalista tungkol sa kanyang kalagayan sapagkat hindi biro ho ang kanyang kapansanan. So, pakisama ho natin yun sa panalangin, maging yung mabuting epekto ng Botox, which is hindi pa niya nararamdaman, nawa ho ay ipagkaloob ng Panginoon. Pag-pray din nating patuloy ang iba nating mga kapatiran. Meron ho tayong iba't ibang mga kapatiran na yes, walang problema. Ano ho? Tayo mga kapatiran dumadaan sa mga personal, mga pamilya, problema sa pamilya, or mga material o financial na problema. O nawa, lahat po tayo ay patuloy na magpanalanginan sa isa't isa. So yun ho, ang ilan sa mga reminders and announcements po natin. Nawa, patuloy tayong masumpungan ng Diyos na nagtatapat sa mga bagay po na ito. As of this moment, tayo ho'y dadako sa atin hong gawain ng pagsamba. Tayo ho ay magkakaroon ng ilang sandali ng matahimik na pananalangin at hingin ng tulong, gabay ng Panginoon, pagsasaliksik sa anumang mga kasalanan sa ating mga buhay upang ito'y ihingi ng tawad sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Manalangin po tayo. O aming Amang Diyos, banal, makapangyarihan, soberano, Ikaw na nakakakita at nakakaalam ng lahat ng bagay, muli ipaalala mo sa amin ang kamangmangan ng pagsusubok o pag-iisip na kami ay maaaring may itago sa iyo. Ipaalala mo sa amin ang katotohanan na kami ay hubad sa iyong harapan. Ang ultimong laman ng aming puso, isip, pagnanasa, mga salita na lumalabas sa aming bibig o maging ang mga hindi lumabas, ngunit inisip ng mga salita, ay hayag sa iyong harapan. Panginoon, saliksikin mo nawa kami ngayon. Pakita mo sa amin ang bawat dumi, mga pagkukulang, mga kamalian, mga hindi nabantayan na sandali ng aming mga buhay. Pakita mo sa amin, Panginoon, ang aming mga kasalanan. Magdalhin mo kami sa isang tunay na pagsisisi. Patawarin mo kami. Linisin mo kami. At Panginoon, wala kaming ibang inaasahan. Hindi ang tindi ng aming pagsisisi. Hindi ang kabutihan na aming gagawin. Kundi ang aming tanging pag-asa ng paglilinis at kapatawaran ay na kay Kristo Jesus. Kaya kami ay tumitiwala sa iyong pangako na ikaw ay tapat at banal. Kami patatawarin at lilinisin sa lahat ng aming mga kasalanan kung ipahayag namin ng mga ito. O Panginoon, nawa sa aming gawain ngayong gabi, paalala mo sa amin na hindi ka malayo, kundi ikaw ay malapit. Paalala mo sa amin ng katotohanan na ikaw ay kasama namin. Hindi lamang sa loob ng bahay-sambahan, kundi maging ng aming mga kapatiran na nasa kanilang mga tahanan. Nawa, O Diyos, masumpungan mo na ang aming pagsamba ay hindi panlabas lamang o hindi tunay. Tunay na pag-aalay sa iyo ng katampatang pagsamba. Tunay na pag-aalay sa iyo ng aming mga sarili bilang haing buhay. Tunay na pagtataas sa iyo ng aming mga papuri. Tunay na pagpapasakop namin sa iyo bilang aming Panginoon at tagapagligtas.
O Panginoon, naawa ka po sa amin. Alalahanin mo po na kami mahina, marupok sa ganang aming sarili. Kailangan namin ng iyong biyaya sa aming pagpapatuloy, hindi lamang sa gawain, kundi maging sa aming buhay pananampalataya. Tulungan mo kami. Ingatan mo kami. Ilayo mo kami sa tukso. Ilayo mo kami sa masama. Ilayo mo kami sa kasalanan. Bigyan mo kami ng labis na pagkamuhi at pagkagalit dito, lalo na sa mga nakatahan pa sa amin. Muli, O Diyos, sa aming gawain ngayong gabi, Ikaw lamang ang maitaas. Kami ang maibaba. Sa aming pag-aawitan, pagkakaloob, pananalangin, sa aming pagpapailalim sa iyong salita, lahat nawa ito ay mauwi sa kapurihan ng iyong pangalan. Dalangin namin itong lahat sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po'y tayo at tayo po'y umawit sa Panginoon. Tayo po'y umawit. Awitin po natin, All Hail the Power of Jesus. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. Ye chosen seed of Israel's race, He ransomed from the fall. Hail Him who saves you by His grace, and crown Him Lord of all. Hail Him who saves you by His grace, and crown Him Lord of all. Let every kindred, every tribe on this terrestrial globe to Him all majesty ascribe, and crown Him Lord of all. To Him all majesty ascribe, and crown Him Lord of all. Oh, that with yonder sacred throne we at His feet may fall, we'll join the everlasting song, and crown Him Lord of all. He'll join the everlasting song, and crown Him Lord of all. Mati po tayo mag-pray. Purihin ang pangalan ng Panginoon. At sa gabing ito, mga kapatid, sa pagbasa ng salita ng Diyos, tunghayan natin dyan sa ating screen ang Psalms 105. Mag-umpisa tayo sa verse 32 hanggang matapos po ang buong Psalms. Okay. Verse 32, really read. He gave them hail for rain and honey fire in their land. He smote their vines also and their fig trees, and brake the trees of their oak. He spit and the locust came, and caterpillars and number, and ate it up all the hills
in the land, and devoured the fruits of their ground. He smote also all the firstborn in the flock, the trees of Jordan. He brought them forth also with silver and gold, and there was not one feeble person among their fathers. It was glad when they departed, for the fear of him fell upon them. He spared clouds for a covering, and fire to give light in the night. The people asked, and he broke wires, and satisfied them with the bread of heaven. He opened the rock, and the water rushed out, going run in the dry places like a river. For the remembered of his holy promise, and Abraham his servants, and he brought forth his people with joy, and his chosen with gladness, and gave them the land of the hidden, and they inherited the labor of the people, that they might observe his statutes and keep his laws. Praise ye the Lord. Pagpalain ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po'y dudulog sa ating Panginoon, no? Mga kapatid, sa pamamagitan ng panalangin. Aming Amang nasa langit, O Diyos, tunay na Ikaw ay nararapat sambahin, purihin, at dakilain ng Panginoon ang iyong dakilang pangalan. Sapagkat Ikaw ang pinagmulan ng lahat ng mga bagay, Panginoon. Ikaw ang nagbigay ng buhay ng bawat tao. Ikaw ang pinagmulan, Panginoon, ng anuman ang mayroon kami, Panginoon, ay sa iyo, Panginoon, ang gagaling, Panginoon. Kaya dakilang Diyos, nararapat lamang na kami, Panginoon, ay tumingin at kami ay umaasa sa iyo, Panginoon. O Panginoon, tulungan mo kami. Bigyan mo kami ng pusong mapakumbaba, Panginoon, na handa, Panginoon, magtiwala, Panginoon, sa iyong mga salita, Panginoon. Ama, narito po ang inyong pong mga anak, Panginoon. At taos pusong lumalapit sa iyong trono ng biyaya, Panginoon, ngayong gabi, Panginoon. At humihingi, Panginoon, ng patnubay, awa at habag, Panginoon. Nawa dakilang Diyos, Ikaw, Panginoon, ang patuloy na kumilos sa aming mga buhay, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, sa aming bumuhay, Panginoon. At nawa dakilang Diyos, kami ay matulad sa wangis na iyong anak namin, Panginoon Jesucristo. Matulungan mo kami. At naway patawarin mo kami sa aming pong mga pagkukulang at mga pagkakamali. O mga kasalanan na gawa, Panginoon, laban sa iyo at sa aming kapwa, Panginoon. Patawad po, Panginoon. At nawadakil ang Diyos. Patuloy mo kami subaybayan, Panginoon. Patuloy mo kami ingatan, Panginoon. At nawadakil ang Diyos. Ikaw ang kumilos sa aming kagalagnaan ngayong gabi ito, Panginoon. Patuloy mo kaming hamunin, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon. Patuloy mong bigyan ng karunungan, Panginoon, ng iyong lingkod, ng iyong gagamitin, Panginoon, upang mahatid, Panginoon, ng iyong mensahe, Panginoon, para po sa amin ngayong gabi, Panginoon. Bigyan mo kami ng karunungan, O Diyos. Patatagin mo kami, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, madagdagan pa ang aming kaalaman at madagdagan ang aming pananampalataya, Panginoon, sa iyo. Na kami, Panginoon, ay tutungtong at mga hawak, Panginoon, sa iyo pong mga pangako, Panginoon, sa ayon po sa banal na pasalamatan. O dakilang Diyos, tulungan kami, Panginoon. Patuloy mo kami patnubayan sa aming pamumuhay, Panginoon, sa ibabaw ng mundo ito. At nawa dakilang Diyos,
Ikaw, Panginoon, siya kami may taas sa bawat gagawin namin, Panginoon. Ano man, Panginoon, ang Espiritu namin gagawin ngayong gabi, Panginoon, ang aming pag-aawitan, ang aming pagkakaloob, Panginoon, ang aming pagtinig ng iyong pong salita, Panginoon. Nawa na ng Diyos, buawi sa iyo lahat, Panginoon, ang lahat na papurit pa sa salamat, Panginoon. Ama, hanggang matapos po ang gawain ng ito, Panginoon, gabayan mo kami. Tulungan mo kami, Panginoon, na may sintro namin, Panginoon, ng aming mga puso at isipan na ikaw ay sambahin sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Ama, ang oras po na ito, aming pong inaalay, Panginoon, sa iyo, Panginoon. Malaya ka pong kumilos sa aming mga puso at isipan, Panginoon, at nawa, Panginoon, gabayan mo kami. Ito ang aming sa dalangin sa pangalan ng Kristo Jesus. Amen. Tayo po ito mga sa Panginoon. Awitin po natin, I am restored. I am resolved no longer to linger, charmed by the world's delight. Things that are higher, things that are nobler, these have allured my sight. I will hasten to Him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to Thee. I am resolved to go to the Savior, leaving my sin and strife. He is the true one, He is the just one, He hath the words of life. I will hasten to Him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to Thee. I am resolved to follow the Savior, faithful and true each day. Hear what He saith, do what He willeth, He is the living way. I will hasten to Him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to Thee. I am resolved to enter the kingdom, living the path of sin. Friends may oppose me, foes may beset me, still will I enter in. I will hasten to Him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to Thee. I am resolved and will go with You, darkness without delay. Taught by the Bible, led by the Spirit, will walk the heavenly way. I will hasten to Him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to Thee. Ay, nandito po tayo natin. Amen. The Lord, alam po natin ang ating alat at ating pagkakaloob. Sabay po natin itong basahin. 2 Corinthians chapter 9, verse 6 hanggang 8. Sabay po natin basahin. Na po kayo mga kapatid. Ready, read. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly. And he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart,
So let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Okay, let us pray. Manaming Diyos sa langit, banal at makapangyarihan sa lahat. Lord, gabi pong ito ay kami po ay dumadako sa iglesia, Panginoon, upang kami magpuri at sumamba po sa inyo. Awa, Lord, may taas namin ang dakilang pangalan ngayong gabi. Yung araw na itong linggo na ito, Panginoon, awa, Panginoon, ay naging mabangong samyo kami sa iyong harapan, Lord, tunay. Hindi po kami lumalapit ganon sa aming sarili, hindi po magitan po na yung anak na yung Panginoon sa Kristo. Awa, Lord, may handog namin aming sarili sa inyong harapan. Yes. Tawarin niyo po kami. Aming mga kasalanan, Panginoon, na nagawa sa inyo, kung kayo maging karapat-dapat. Sa ganun, Panginoon, ay mapapurihan namin ang dakilang pangalan, Ama. Muli, salamat po, Ama, muli sa biyayang ito, aming natanggap, sa magitan na yung anak. Ang tunay, Panginoon, ay wala kami may pagmawalaki. Walang po ang sa Panginoon ng kayabangan, Panginoon, pagkat kami nakahingi lang po ng awa sa inyo. Lord, salamat po sa iyong biyaya sa amin. Lord, tunay, hindi po namin kaya kunin o trabahuin ang aming kaligtasan. Hindi pamamagitan lang po na yung habag at biyaya. Pamamagitan ng pananampalataya sa amin, sa iyong anak, ang Panginoon. Muli, salamat po sa katotohanan ko, Ama. Patunay, dito lang po kami umasa at nakatayo ang aming kaligtasan. Lord, sa aming buhay, Lord, tumingi po kami ng tulong sa inyo. Alam namin, Panginoon, walang bahagi sa aming katawan hindi naapektuhan ng kasalanan. Tutulungan niyo po kami magpaglaban sa araw-araw namin na buhay. Lord, tulungan niyo po ang aming kaisipan, ang aming puso, Panginoon, aming bibig, Panginoon, aming mga mata. Lord, tulak niyo po kami sa kabanalan. Ganyan po kami ng kaisipan, magbibigay, magpurihan sa inyo, Lord. Ngayon gabi, Panginoon, kami po ay nadako sa aming pagkakaloob. Nawa, Lord, may taas namin yung dakilang pangalan, aming pagkakaloob. Namin ng mga biyayang ito ay nagmula rin po sa inyo, Ama. Tunay, aming lakas, aming mga trabaho, aming mga kinakain, ang aming buhay, Lord, ay nagmula po sa inyo. Muli, salamat sa katotohanan ng Ama. Muli, dalahin ko rin patuloy, Ama, aming mga kapatid, may mga problema, mga karamdaman, Lord. Dalahin ko, Lord, tulungan niyo po sila. May kakulungan ng financial, Lord, kayo po ang tumulong. Awa, Lord, gamitin mo kami ang bawat pananampalataya upang matugunan, Panginoon, ang bawat pangangailangan ng iyong mga anak. Lord, muli salamat po biyayang ito. Sinawa, Panginoon, ang basbas, Panginoon, sa perang malilikom. Kayo po ang gumamit, Ama. Tutulong pa, Panginoon, ang Ebanghelyo. Muli salamat po. Dalahin ko rin patuloy, Ama. Ang aming bansa ay mga kababayan wala pa sa kaligtasan. Lord ni Panginoon, ang aming mga mahal sa buhay na hindi paligtas, Lord. Dalahin ko, Lord, iligtas niyo po sila, Ama. Alam namin na kaligtasan, Panginoon, ay hawak niyo. Kayo po magbukas ng mga puso nila. Dalawin niyo po sila, Ama. At ang iyong Ebanghelyo ay mahayag po sa kanila. Muli salamat po. Kayo po may taas, kami po may baba. Salamat. Kasamot dalangin, pangalan po na yung bugtong na anak, aming Panginoon sa Kristo. Tayo ito mga Panginoon, awitin po natin, I am thine. But I long to
Purihin po ang pangalan ng Panginoon at tayo ho ay dadako sa atin hong pag-aaral ng salita ng Diyos. So, bago po tayo magsimula, ay kung nyo naaalala, 2 Sundays ago, last Sunday, nagdiwang ho tayo ng ating ika-11 taong anibersaryo. At sa biyaya ho ng Diyos ay pinag-aralan ho natin ang Psalm 63, which is our theme. Masusumpungan ng ating tema ay hunger or a thirst, rather ay a thirst for God, ang pagkauhaw sa Diyos. But the Sunday before that, the Sunday evening before that, ay tinapos natin sa biyaya ng Panginoon. All throughout this season of pandemic, natapos natin ang 1 Timothy, and also natapos din natin last 2 Sundays ago ang pag-aaral natin sa aklat ng 2 Timothy. At I've been praying and thinking and meditating kung ano ho ang ating hong mga o ating pagsusunod na pag-aaralan na aklat sa Biblia, because it's our practice and I believe it's for the greater health ng mga mananampalataya in our effort to declare the whole counsel of God is that consecutive expository preaching. So, still praying, pero last Sunday evening, ang ating pag-aaral sa Book of Psalms ay naging malaking hamon sa akin at naging malaking pagpapala sa akin, and I hope maging sa atin mga kapatiran. So, just for us to think about and pray about, maaaring yun ang ating tatahakin. Brother Paul, pag-aaralan natin ang buong Book of Psalms, 150 Psalms. Tignan ho natin, or maaaring selected Psalms. I think it's time na tayo ho bilang isang iglesia ay pumunta naman sa ilang mga aklat sa Lumang Tipan. Dahil ayaw natin na ang isip natin ay para bang ang Biblia ay puro nasa Bagong Tipan lamang. All Scripture is given by inspiration of God, and part of it, a big part of it, is the Old Testament. Pero bago tayo dumako sa atin hong mga pag-aaral, well, again, I'm still praying about that, or maybe a small book sa Lumang Tipan. So, titignan ho natin at patuloy nating hingin ang gabay at karunungan mula sa Panginoon. Pero bago ho yun, maybe tonight and maybe 2 other Sunday evenings ay tayo ay tatalakay ng ilang mga partikular na mga bagay na tingin ko ho na kailangan para sa kalusugan ng ating iglesia. Lugar na tayo ho ay nagdiwang ng 11 taong anibersaryo, at tayo ay nasa isang very peculiar na kalagayan in the pandemic crisis, na kung saan ay apektadong malaki ang buhay pananampalataya ng mga Kristiyano. Ay ayoko ho na magkulang bilang isang lingkod at bilang isang pastor sa iglesia ng ating Panginoong Kristo na hindi ma-address ang ilang mga aspeto na maaaring nakakaligtaan, napapabayaan ng ating mga kapatiran dahil sa kabisihan at sa pressure and stress na dagdag ng pandemyang ito. So we will start this evening, and maybe, Lord willing, if not 2 or 3 more Sunday evenings, na meron tayong mga partikular na mga paksa na bibigyang pansin. But make no mistake, it will be still expository preaching. Ngayong gabi, ang atin hong bibigyan ng pansin na napakahalaga. At again, isa sa pinaka-apektado ng pandemyang ito ay ang pagtitipon-tipon ng mga mananampalataya. And yes, may iba't ibang mga aspeto o may iba't ibang mga opinyon ng mga Kristiyano patungkol sa separation of state and church. May karapatan ba ang state o estado o ang gobyerno na hadlangan ang kalayaan ng pagsamba? It comes with the freedom of religion. Nasaan ang borderline ng pagpapasakop ng mga Kristiyano sa gobyerno at yung kalayaan at pagsunod sa utos ng Diyos na tayo ay magsama-sama sa pagsamba sa Kanya? Isa ho yun sa mga naging matinding mga komento, lalo na sa social media noong panahon, noong mga nakaraang buwan, na naging matunog ang pangalan ni John MacArthur, na kung saan sa state of California na pinagbabawal ang pagtitipon,
they exercise their right, their religious freedom, which is protected by the Constitution of the United States, na kung saan sila ay nagtitipon nagtipon-tipon sa kabila ng pressure mula sa estado ng California o sa gobyerno ng estado na iyon. And also, kailangan ho nating paalalahanan ng ating sarili ng kahalagahan ng pagtitipon-tipon, ng ating fellowship, ng ating assembly. Dahil sa loob ng higit or halos 1.5 taon na meron tayong mga kapatiran na hindi nakakapasok at nakakasama sa ating sama-samang pagsamba, na doon ang matindi at tunay na panganib na baka makasanayan na ang ganitong kalagayan. So, isa ho sa mga paksa na nais ko ho at tingin kong kailangan na mapaalalahanan ng ating iglesia, lalo na sa ating pagpasok sa 12 taon ng buhay ng ating iglesia sa lokal na ito, ay mapaalalahanan tayo ng importansya ng ating pagtitipon. So with that, nais ko ho kayong anyayahan na buksan ang inyong mga Biblia sa Hebrews chapter 10. Hebrews chapter 10. And with that pa lang, tingin ko ho ay may pamilyar na sa inyong mga kaisipan ang passage na ating bibigyang pansin. Hebrews chapter 10. Magsitayo po tayo para sa pagbasa ng salita ng Diyos. Babasahin po natin ang talatang 11 hanggang 25, pero pinakasentro ang ating pag-aaral ngayong gabi sa talatang 24 at 25. So Hebrews chapter 10 verses 19 to 25. Babasahin ko po, pakisundan nyo sa inyong mga Biblia. Ito po ang salita ng Panginoon. Having therefore, brethren, boldness to enter into the holiest by the blood of Jesus, by a new and living way, which he had consecrated for us through the veil, that is to say, his flesh. And having a high priest over the house of God, let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Let us hold fast the profession of our faith without wavering, for he is faithful that promised. Let us consider one another, to provoke one another unto love and to good works, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, as so much the more as ye see the day approaching. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, aming Ama, muli hinihingi namin ang iyong gabay, ang iyong tulong, ang iyong pangungusap. Oo, ang iyong pagtatama, pagsaway sa aming mga pagkukulang at kamalian. I-expose mo, Panginoon, gamitin mo ang liwanag ng iyong salita. At nawa, O Diyos, ikaw patuloy na kumilos, mag-encourage, humamon sa bawat mga mananampalataya, lalo na sa iglesyang ito. Salamat, Panginoon, na meron kaming kalayaang patuloy na sumamba sa iyo, pag-aralan ng iyong salita. At salamat sa katotohanan na nasa amin ng iyong Santong Espiritu na patuloy nagtuturo at gumagabay sa amin sa iyo. Lahat ng ito ay dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maaari na pong magsiupo ang lahat. Kung yung naalala ko, minsan ginamit ko na ilustrasyon ang isang nakakamanghang bagay na nangyayari sa Antarctica. Ang Antarctica ay isa sa mga 7 kontinente ng buong mundo na kung saan ito ang may pinakamababang populasyon. Bakit? Sapagkat napakalamig. Kung sino man sa atin na nakarating na sa Baguio, ang pinaka-record low, pinakamababa so far, as far as I know, na temperatura sa Baguio ay 6.3 degrees Celsius. 6.3. Ang record low sa Antarctica is
89.6. Negative 89.6 degrees Celsius. Lubhang napaka-lamig. Dagdag mo pa yung tinatawag na wind chill factor. Pag umihip pa ang hangin. Isa sa mga namumuhay sa Antarctica ay ang mga hayop na tinatawag na penguin, flightless birds, mga ibon na hindi nakakalipad, ika nga. At isa sa mga susi ng kanilang pag-survive sa napakalamig na lugar na yon, lalo na kapag dumarating ang tinatawag na blizzard, ay ang kanilang pagkukumpul-kumpul ng magkakasama. Dahil sa kanilang pagkukumpul-kumpul, sabi nga ng Ecclesiastes na ating napag-aralan, 2 is better than 1. Dapagkat kung ikaw ay nilalamig, kayong dalawa ay pwedeng magpainit sa isa't isa. And yun yung prinsipyo. Daan-daang mga penguins ang nagkukumpul-kumpul at nagbibigay sila ng init sa isa't isa. Init at proteksyon. At actually, nakakamangha pag pinanood nyo yung dokumentaryo patungkol sa mga penguin na ito sapagkat nagre-reliebo sila. Yung mga nasa loob na pinaka-naiinitan, patungo naman sila tapos sa ilang panahon, sila patungo naman sa labas, para yung mga nasa labas naman ng unti-unting napupunta sa loob. So meron silang shifting. Ang galing, nakakamangha ang likha ng Panginoon na ito. So kailangan ang kanilang pagtitipon-tipon, kailangan ang kanilang pagsasama-sama. Kung hindi, sila'y mamamatay sa napakatinding lamig. Well, ang ilustrasyon ho na ito ay napakahalaga at nawa tumatak sa ating kaisipan bilang mga Kristiyano sapagkat ang Diyos sa Kanyang walang hanggang karunungan at perpektong kaalaman ay dinisenyo ang buhay Kristiyano. Again, let me repeat that. Ang Diyos sa Kanyang perpektong karunungan at walang hanggang kaalaman ay dinisenyo. Ibig sabihin, sinadya niya na ganito ang buhay Kristiyano na kailangan natin for our survival, for our growth. Isa sa mga daluyan ng biyaya ng Panginoon o ika nga ng mga dating mga ngaral, means of grace, kaparaanan para ang biyaya ng Diyos ay dumaloy sa atin buhay bilang mga Kristiyano ay ang fellowship kasama ng mga kapwa mananampalataya. Yes, ang pagiging Kristiyano ay isang personal na bagay, pero ang pamumuhay ng buhay Kristiyano ay isang komunidad o gawain ng isang komunidad. Kailangan natin ang fellowship ng mga kapwa mananampalataya. Now, sa ating teksto na binasa sa Book of Hebrews, ay isa sa magbibigay ng tingkad ng katotohanan nito ay ating kailangang ikonsidera ang konteksto. Again, very obvious, it is the Book of Hebrews. It is a letter to the Hebrew believers. Mga Hudyo, ngunit ang mga Hudyong ito ay mga mananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo. Again, alam natin ang history ng nation Israel. Sila ay piniling bayan ng Panginoon na kung saan itinalaga ng Diyos ang kanyang kasunduan o covenant sa kanila. That is the old covenant. At bahagi ng lumang covenant na ito ay ang pagtupad sa mga obligasyon, pagsunod sa mga kautusan ng Panginoon. At bahaging malaki nito ay ang kanilang pagsamba sa templo, pag-aalay ng mga hain, at pag-oobserba ng mga kapanahunan or pag-oobserba ng mga feasts na tinalaga ng Diyos para gawin nila. At pagkatapos ng maraming panahon, maraming mga henerasyon, ng mga libong taon na kanilang pagtupad sa mga kautusan ng Diyos na ito, sila ay nagkaroon ng matinding pagbabago. Ano yung matinding pagbabago? Dumating ang ating Panginoong Hesukristo. Could you just imagine for a moment
na ikaw ay isang Hudyo, na ang inyong history sa 1,000 taong nakaraan ay tinutupad niyo ang pag-aalay sa templo. Sinoobserbahan niyo ang maraming mga kautusan na ito, at biglang isang araw napakinggan mo ang ebanghelyo. May nangaral na dumating na ang Mesiyas. At walang iba yun kung hindi si Jesus sa taga-Nazareth. At si Jesus na ito ay namatay sa krus. At actually, yung kamatayan niya sa krus ay kabayaran ng kasalanan. At ang pinakaselyo at pruweba ay sa 3 araw siya'y nabuhay muli. Siya nga ang Mesiyas. Siya nga ang tagapagligtas. At sa biyaya ng Panginoon, kagaya ng ating napag-aaralan sa ating time in the Word, kumilos ang Diyos. At yung matang nabubulagan ay binigyan niya ng liwanag. Yung pusong sarado ay kanyang binuksan. At sa biyaya ng Diyos, ikaw ay isang Hudyo na sumampalataya kay Kristo. Ikaw ngayon ay ligtas na. Magkakaroon ng matinding pagbabago. Hindi na kailangan pumunta sa templo, sapagkat ikaw mismo ang templo ng banal na Espiritu. Hindi na kailangan gawin ng mga hain, sapagkat inialay na ni Jesus ang kanyang sarili. Hindi na kailangan ng Levitical priesthood, ng priesthood ni Aaron. Hindi na kailangan ng mga saserdote doon sa templo, because you now have a direct access to God through the Lord Jesus Christ, the priesthood of all believers. Hindi mo na kailangang obserbahan itong mga feasting na ito na sumisimbolo. At lahat ng ito ay sumisimbolo sa katotohanan na may parating na tagapagligtas, at ngayon dumating na nga at yung sinampalatayanan. Ika nga sa Book of Hebrews, these are all shadows. Mga anino. Ngunit dumating na ang katuparan. Isang magandang halimbawa na aking napakinggan dito ay yung kinuwento ni Phil Johnson, na kung saan tuwing siya ay naiimbitahan sa malayong lugar para mangaral, minsan 2, 3, minsan 1 linggo siya'y mawawala. At bago pa mauso yung cellphone, ay baon niya lagi ang larawan ng kanyang asawa. Hindi lang basta larawan sa wallet, kung hindi meron siyang frame na dala-dala. At so tuwing siya'y ititira sa isang hotel, o saan man siya dadako para sa konferensyon na yon o imbitasyon na yon, ay lagi niyang gagawin na ikukunin niya yung larawan ng kanyang misis at ilalagay niya sa lugar na kung saan lagi niya itong makikita. At tuwi daw, bago siya lumabas ng room, hahalikan niya yung picture na yon. Pagbalik niya, hahalikan niya ulit yung picture na yon, sapagkat nangungulila siya sa presensya ng kanyang misis. At pagkatapos ng ilang araw, dumating na ang panahon ng kanyang pag-uwi. Pagpasok niya ng kanyang tahanan, hindi na yung frame ang hahalikan niya. Yun ng misis niya ang yayakapin niya at hahalikan niya. And that's a good picture. Lahat ng mga ginagawa ng lumang tipan, itong mga pag-aalay na ito, itong mga saserdote na ito, itong templo ito, all of this are but pictures, shadows of the Messiah coming. Ngunit dumating na. At actually, isang kadustahan sa misis ni Phil Johnson, o ang hahalikan pa rin niya ay yung picture at hindi yung misis niya. Isang malaking kasalanan at kamalian na yakapin mo pa rin yung anino ngayong dumating na ang tagapagligtas. So could you imagine ang kalagayan ng isang Hudyo na naging Kristiyano? Ang kanilang buong buhay ay umikot at patuloy na umiikot sa mga gawain sa templo, sa mga anino na ito ng parating na tagapagligtas. Ngunit ikaw ngayon ay naligtas na, pero may problema. Ang iyong pamilya ay hindi sumampalataya. Ang iyong mga kamag-anak ay hindi sumampalataya. Could you imagine? Just imagine. Gigising sila, panahon na para pumunta sa templo, mag-aalay na tayo. But now
naroon ka, aking ama, hindi na ako sasama dyan sapagkat ako'y nananampalataya kay Jesus. Ano? Hindi ka susunod sa utos ng Diyos? So there is pressure. There is persecution. At actually, sa mga Hudyo, ang hindi pagsunod sa kautusan ng Diyos ay madalas hinahatulan ng kamatayan. Kaya in a sense, maunawaan niyo yung anggulo ni Pablo bago siya naligtas. Bakit ganun na lamang ang pagsusumidhi niya na masidhing pagnanasa niya na tugisin at hulihin ang mga sumasampalataya kay Kristo? Dahil sa kanyang pananaw, ang mga Kristiyano ay sumasamba sa isang tao at lumalabag sa kautusan ng Panginoon. At anong karapat dapat gawin? Sila ay parusahan. Isipin mong ipagpalagay mo na ikaw ang naligtas na Hudyo na yon. Matindi ang pag-uusig. Matindi ang pressure. At nandoon, madali lang mawawala lahat ng yun. Ano? Pupunta ka ulit dun sa templo. Kung mag-aalay ka ulit ng mga hain. At ito ang pinaka-purpose ng Book of Hebrews. Huwag mong iwanan si Jesus. Sa gitna ng persecution at ng pressure, kapatid, huwag mong iwanan si Jesus kasi siya ay mas dakila. Mas dakila siya kay Abraham, mas dakila siya sa mga anghel, mas dakila siya sa templo, mas dakila siya sa mga sa priesthood ni Aaron, ng Levites, mas dakila siya. At dito sa Hebrews chapter 10 na ating binasa, mas dakila siya doon sa mga hayop na inihahain na hindi kayang mag-alis ng kasalanan. Could you imagine? For thousands of years, millions of animals, ilang milyon, bilyong litro ng dugo ng mga hayop ang umagos, inalay, pero hindi nakapag-aalis ng kasalanan. Pero si Jesus, minsan nag-alay ng kanyang sarili at ito'y sapat para mag-alis ng kasalanan, minsan magpakailanman, ang sabi ng salita ng Diyos. So, mas dakila si Jesus. At nahandoon ang panawagan ng writer ng Book of Hebrews, kapatid, mas dakila si Jesus, huwag kang magpatangay. Buksan lang natin sa Hebrews chapter 3. Sa Hebrews chapter 3, with that as our background na sa ating kaisipan, tingin ko mas magbibigay ito ng diin at ng kulay sa ating ilang mga talata na maaaring pamilyar na sa atin. Hebrews chapter 3, verse 12. Hebrews chapter 3, verse 12. Again, talking to Hebrew believers, Jewish Christians. Ang sabi ng writer ng Hebrews, take heed, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief. Ano ang manifestasyon ng kawalan ng pananampalataya? In departing from the living God. Ang pagbalik mo doon sa lumang kaparaanan ng lumang tipan ay actually pag-iwan mo, pagtalikod mo sa Panginoon. At ang sabi niya sa verse 13, but exhort one another daily while it is called today, lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. For we are made partakers of Christ if we hold the beginning of our confidence steadfast unto the end. Malalaman mo, ikaw ay tunay nga na kabahagi kay Kristo sa totoong Mesiyas if you will hold steadfast, if you will persevere. Magpapatuloy ka. Ang pagpapatuloy ay hindi kailangan para maligtas. Ang pagpapatuloy ay senyales, ebidensya na ikaw nga ay tunay ngang kabahagi kay Kristo. Merong relasyon kay Kristo. Tunay na ligtas. So, do you hear
Naririnig niyo ho ba yung panawagan ng writer ng Hebrews? Sa gitna ng pressure, sa gitna ng persecution, sa gitna ng tindi ng hila, para iwanan ang pananampalataya kay Kristo, dun sa sitwasyon na kinilalagyan nila, wag niyong iwanan ang pananampalataya kay Jesus. As we have said, dito sa Hebrews chapter 10, pinakita ang superiority ni Jesus sa priesthood and also sa sacrifice. Sa Hebrews chapter 10, verse 4, ang sabi, "For it is not possible that the blood of bulls and of goats should take away sins." So, the superiority of the sacrifice of Christ. Itong mga sakripisyo ng mga hayop ay hindi nag-aalis ng kasalanan. Sa verse 10 hanggang verse 14, He is a better priest. Bakit? Yung mga priest sa lumang tipan, araw-araw na tumatayo, araw-araw na tumatanggap ng mga hain, at araw-araw na nag-o-offer, pero araw-araw nilang ginagawa sapagkat hindi nga nakakapag-alis ng kasalanan. Si Jesus, minsan lang ginawa, and then naupo na siya. Ibig sabihin, tapos na. Again, the superiority ni Jesus sa lahat ng mga bagay na ito. At kung ikaw ay tunay na ngang mananampalataya ni Jesus, ang sabi sa verse 19 na ating binasa, "Having therefore, brethren, boldness to enter into the holiest by the blood of Jesus." Do you hear that? Alam niyo ho, sa mga Hudyo, ang pwede lang pumasok sa holiest ay yung dakilang saserdote. Minsan lang 1 taon. At kung siya may kasalanan pa, mamatay siya doon. Pero ang mga mananampalataya, hindi mo na kailangan yung dakilang saserdote. You can go straight to the holiest, straight to the presence of God because of the blood of Christ, because of the sacrifice of Christ. Dahil tayo ay sumasampalataya kay Kristo na ating Mesiyas, na ating tagapagligtas, we have access to the holiest. At ang sabi sa verse 20, "By a new and living way which He had consecrated for us through the veil that is to say His flesh." At mga patungkol yun sa kanyang ginawang pag-aalay ng kanyang sarili doon sa krus. And having a priest over the house of God, you have only now one priest. One chief priest, our Lord Jesus Christ. At dito papasok ang tatlong imperative. Dahil sa katotohanan na ikaw ay mananampalataya ni Kristo, sa gitna man ng oposisyon o ng persecution, ang sabi ng salita ng Diyos, "Let us draw near with a true heart in full assurance of faith." Magkaroon ka ng kumpiyansa. Huwag mo nang tingnan yung mga hinahain dati. Hindi yun. Magkaroon ka ng kumpiyansa ng tunay kay Kristo. Ipanatili mo ang iyong tiwala sa pag-aalay ni Kristo. Let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Pangalawa, ang sabi, verse 23, "Let us hold fast the profession of our faith without wavering." Manatili ka. Huwag mong iiwan. Huwag mong pakakawalan. Huwag mong bibitawan. Hold on. Hold fast the profession of our faith, for He is faithful that promise. Tapat siya ang nangako. Huwag kang bibitiw. Tapat ang nangako. And then, papasok yung talata na pinaka-concern natin ngayong gabi. Verse 24, "Let us." So this is the third "let us." Let us draw near, let us hold fast, and let us consider one another. Yung una, nakasentro sa sarili. Let us draw near. Let us hold fast. And then yung pangatlo ay binibigyang konsiderasyon, atensyon, ang kapatiran. Let us consider one another to provoke unto love and to good works, not forsaking the assembling of ourselves together. Meron ho tayong tatlo, at Lord willing, mabilis lang na pag-aaralan ngayong gabi. Una, the command for fellowship. Pangalawa, the means of fellowship. Pangatlo, the danger
the danger of forsaking the fellowship. Ang utos, ang kaparaanan, at ang panganib ng pag-iwan sa pagtitipon o sa fellowship together with believers. Well, that word fellowship, koinonia, meaning partnership, to share, to have a participation, to have a communion, to have something in common, and be in union with those who have in common. Para bang pagdating sa sports, maaaring lahat ng mga taga-Barangay Ginebra, they have something in common. Sila ay fan ng Barangay Ginebra at sila ay sama-sama. That's what they have in common, at yun yung nagbibigyan sa kanila ng unity. Yun yung kanilang communion. Sa atin bilang mga Kristiyano, ay walang iba kung hindi ang ating pananampalataya sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Isang malaking problema na kinakaharap ng katotohanan na ito na ating pangangailangan ng fellowship sa isa't isa ay ang preokupasyon ng maraming mga Kristiyano sa individualism. Na para bang ang pananampalatayang Kristiyano is just Jesus and me. My faith, my worship, my service, my feelings. Puro ako ang sentro ng kanilang pananampalataya. As we have said, yes, ang kaligtasan ay personal. Pero nung tayo ay naligtas, tayo ay inilagay ng Diyos sa kanyang pamilya. Tayo ay isinangkap ng Diyos sa kanyang katawan, sa kanyang iglesia. Anong sabi ng Ephesians chapter 3 verse 6? That the Gentiles should be fellow heirs, part of the same body by the gospel. So nung tayo sumampalataya sa Ebanghelyo, tayo ay naging bahagi ng katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Kung si Jesus nga ang yung dakilang saserdote, kung si Jesus nga ang final sacrifice, kung si Jesus nga ang yung tagapagligtas, therefore, we have union and communion. We have union with Christ and communion with all other believers of Christ. Meron tayong pakikiisa. At ang basis ng ating relasyon sa ating mga kapatiran ay walang iba kung hindi ang ating relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. At dahil tayo ay bahagi nga ng iisang katawan, dahil tayo nga ay isinangkap ng Diyos sa katawan ni Kristo, sa iglesia ng ating Panginoong Hesukristo, tayo ay may katungkulan at tayo ay inuutusan na ano? Let us consider one another. That word consider, ang ibig sabihin is to pay attention, to observe, to understand, to fix one's eyes to, or to focus. Bigyan mo ng pansin, bigyan mo ng atensyon, itutok mo ang iyong mata, iyong bigyan ng konsiderasyon. Isipin natin ang isa't isa. Sapagkat sa katotohanan na tayo ay may relasyon kay Kristo at bahagi ng katawan ni Kristo, meron tayong totoong obligasyon sa ating mga kapatid sa Panginoon. Paalala nga ho ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos, Philippians chapter 2 verse 3, let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind, let each esteem other better than themselves. Look not every man on his own things, but every man also on the things of others. Do we hear that? Nang sabi ng salita ng Diyos, wag lang daw natin tingnan ang ating mga personal. Yes, bigyan natin atensyon yung ating personal na relasyon sa Panginoon. Pero bigyan din natin ng atensyon ang kalagayan ng iba. Bigyan din natin ng pansin ng ibang mga kapatid natin sa Panginoon. Romans 15 verse 1, we then that are strong ought to bear the infirmities of the weak and not to please ourselves. Let every one of us please his neighbor for his good to edification. Anong sabi ng salita ng Panginoon? Yung mga malakas, kaya dapat na makipasan at
tulungan yung mga may mga kahinaan. Huwag lang daw natin bigyang lugod ang ating mga sarili. Huwag lang daw natin bigyan ng pansin yung ating mga sariling kagustuhan, kundi ang effort natin ay nakatutok sa iba, nakatutok sa mga kapatiran. Let us consider one another. Lalo na sa sitwasyon, particularly sa Book of Hebrews. Kailangang bigyang atensyon. Bakit? Dahil matindi ang pressure na umalis sa pananampalataya. Matindi yung hatak na iwan ang pananampalataya kay Kristo. Anong sabi ng 1 John 3 verse 14? We know that we have passed from death unto life. That's one of the means that we gain assurance. Natitiyak natin na tayo nga ay may kaligtasan. Paano daw? By the version of the Bible you carry? No. By the length of your skirt? No. We know that we have passed from death unto life because we love the brethren. Andun ang pagmamahal sa kapatiran. Ang kawalan ng atensyon, ang kawalan ng pagbibigay pansin sa mga kapatiran ay maaaring indikasyon ng kawalan ng pagmamahal. Hindi mo pwede sabihin mahal mo ang isang bagay na hindi mo binibigyan ng pansin. Ang hindi pagbibigay pansin ay katumbas ng pagpapakita ng kawalan ng pagmamahal. At ito ang problema at maaari na mapanganib na kalagayan. Kung walang pagmamahal, ay walang kaligtasan. Baka mamaya, kaya wala kang pakialam sa kapatiran, ay dahil wala kang totoong relasyon sa kanila. At ibig sabihin nito ay wala kang totoong relasyon kay Kristo. Oo, pag tayo ay nagtitipon dito sa ating church, tayo ay nagtitipon primarily para purihin, luwalhatiin ang Panginoon, para paglingkuran ang Diyos. Pero let us be reminded, sang-ayon sa salita ng Diyos, paano natin, isa sa mga pangunahing paraan, paano natin paglilingkuran ng Diyos? Nung sabi ni Jesus, pag ginawa niyo ito sa kanila, ginawa niyo ito sa akin. Ang paglilingkod, at if we will look at the part of the New Testament, ang paglilingkod sa Diyos ay karamihan, ay paglilingkod sa kapatiran. Kailangan nating bigyan ng atensyon. Yes, sa gitna ng pandemya, mas mahirap ang buhay, mas mahirap kumilos, mas mahirap magtrabaho, mas mahirap ang maraming mga bagay, at mas madali ang bigyan ng atensyon ng ating sarili. Kagaya sa Hebrews. Pero hindi. Tayo ay kailangang magbigay atensyon sa isa't isa. Hindi lamang sa mga pisikal na pangangailangan, kundi much more sa spiritual na pangangailangan. Huwag ho sana mangyari, and yes, salamat sa Diyos, na sa ating church, kapag merong pangangailangan ng kapatiran, many times nakita natin nag-step up ang mga mananampalataya, nandoon ang kanilang pakikibahagi, nandoon ang kanilang pagtulong. Pero nawawag lang sa mga material at physical na bagay, kundi lalo na sa spiritual na bagay. Lalo na sa panahon natin na ito ng pandemya, at hindi nga isa sa mga pinakamahalaga na binigay ng Diyos sa atin, ang ating pagtitipon, ay nahadlangan. Kamusta ang spiritual na kalusugan ng ating mga kapatiran? O mga kapatid, yes, trabaho ni Brother Paul na bantayan, na tignan, at suriin ang kalagayan. Pero hindi lamang ho si Brother Paul ang may katungkulan, kundi bawat isa sa atin. Anong sabi ng writer ng Hebrews? Let us consider one another. At ano ang ating gagawin? To provoke unto love and to good works. Ang sabi ng salita ng Diyos, to provoke, meaning to incite, itulak, gatungan. Naalala ko ho, nung ay kwento ko na ito minsan sa church, naalala ko ho, nung kami bata, sa aming service mula sa eskwelahan,
Ewan ko ba kung anong naisipan ng mga estudyanteng mas matanda sa amin, ginatungan kami para mag-away. O, salingin mo nga yung tenga. Uy, sinaling, papayag ka ba? Salingin mo nga sa ilong. Ay, ano nangyari? Ginatungan ng ginatungan. Nag-away sa loob ng jeep. Hindi ko naalala kung ano nangyari, pero nag-away. Ginatungan. At yun ang sabi ng salita ng Panginoon, ating itulak at ating gatungan ng isa't isa na anong gawin? Hindi mag-away, to love and to good works. Ating itulak ang mga kapatiran, ating itulak ang isa't isa sa pagmamahal at paggawa ng mabuti. Yes, isa sa mga pangunahing kaparaanan na ginagawa natin ito ay sa ating iglesia ay sa pamamagitan ng pagtuturo at pangangaral ng salita ng Diyos. Pero nandito, ang buong iglesia ay binibigyan o sinasabihan at inuutusan na itulak ang isa't isa. So ang tanong, meron ka bang bahagi dito? Sa present na kalagayan ng ating iglesia, sa biyaya ng Diyos, nag-celebrate tayo ng 11 taon, pero narito ang isang pekulyar na kalagayan sa gitna ng pandemya. Ngunit ang pandemya hindi nagkakansela ng utos na ito ng Panginoon na dapat nating gawin. So are we provoking one another to love and to good works? So let me challenge each and every one of us, lahat ng Kristiyano, particularly mga kapatiran sa iglesyang ito, ay bigyang atensyon ng iba at kumilos, gumawa, humanap ng kaparaanan na itulak sa pag-ibig at paggawa ng kabutihan. Hindi kailangang engrande, hindi kailangang malaki, hindi kailangang nakatutok ang spotlight. Maaaring simpleng kaparaanan, maaaring simpleng pangangamusta, maaaring simpleng pagpapaalala, maaaring isang simpleng text or message or video call, maaaring isang simpleng pagbisita na may matinding pag-iingat. Pero let us provoke one another to love and to good works. Hindi lamang ang pastor ang may trabaho nito, kundi ang bawat bahagi ng iglesia ng ating Panginoong Hesukristo. This is part of true fellowship. Ang fellowship ay hindi lang pag may pagkain at may kwentuhan. And I hope na pag meron tayo pagtitipon-tipon, hindi nyo lang basta pinag-uusapan yung laban sa basketball o yung teleseryeng napanood kagabi. Di lang basta yung negosyo, kundi bigyang pansin ang pag-ibig at mabuting gawa, ang espiritual na kalagayan. Bigyan ko ng isang maaaring gawin. Pag nakasalamuha natin sa church or hindi man, maaaring through communications. Ask them, kapatid, kumusta? May bagay ba ako pwedeng ipag-pray para sa iyo? Kamusta? At maaaring yun ay buksan ng Panginoon para ikwento sa iyo ang kanyang kalalagayan. Anong gagawin? Provoke them to love and good works. Ipakita ang pagmamahal at gawin ang mabuti, ang tama, sang-ayon sa kalooban ng Panginoon. It's a time to maaaring magbukas ang Diyos ang pagkakataon at gamitin ka na magbigay payo, isang biblikal at makadiyos na payo upang sila ay itulak sa paggawa ng mabuti at pagpapatuloy sa pananampalataya. So ito'y matinding hamon sa atin. Hamon hindi lamang sa pastor, kundi sa bawat bahagi ng iglesyang ito. Lalo na sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Let us consider one another. Well, pangalawa, kailangan ko magmadali, the means of fellowship. The means of fellowship. Not forsaking the assembling of ourselves together. Ano ang pangunahing kaparaanan? Saan pangunahing mangyayari at makikita ang pagsunod sa kautusan na ito na ating ikonsidera, bigyang atensyon ng isa't isa at i-encourage ang isa't isa sa pagmamahal at paggawa ng mabuti? Saan pangunahing mangyayari yun? Yes, salamat sa Diyos sa mga teknolohiya. Pwede mag-video call.
pwede mag-text, pwede mag-message, pwede mag-post. Pero ang pangunahin ay ito, not forsaking the assembling of ourselves together. Narito ang isang matuwid at direktang utos na kailangan nating obserbahan, imentena at protektahan. Huwag nating pabayaan ang pagkakatipon. It is given, it is said in the assumption, merong assumption dito na ang mga Kristiyano ay nagtitipon. Bahagi ng buhay ng mga mananampalataya. Malinaw sa Acts chapter 2 ng mga Kristiyano, mula sila ay naligtas, sila ay nagpatuloy, nagsama-sama at nagpatuloy sa katuruan ng mga apostol sa paghahati-hati ng tinapay, sa pananalangin at fellowship sa isa't isa. So it is the norm of the Christian life for believers to assemble, to be together. Ito'y pangunahin sa panahon ng ating pagsamba. Hindi limitado, ngunit pangunahin. Nang ibig sabihin, hindi lamang ito tuwing Sunday. Every time na nagbubukas ang pintuan ng iglesia at mayroong mga gawain na maaaring magtipo ng mga mananampalataya, ang goal dapat ng Kristiyano, I will be there. Maximum, not minimum. Sad to say, ang approach ng maraming mga Kristiyano ngayon is minimum. Anong minimum? Sunday morning. Pag nagawa ko na yung Sunday morning, check. Naka-attend na ako, that's it. No, every time that there's an assembling of the believers, ang ating goal, ang ating pagnanasa, I want to be there. I want to minister. At actually, I need ministering. Kailangan natin ang mga pagtitipon na ito. That's why ang lokal na iglesia sa buhay ng mananampalataya ay hindi optional, kung hindi necessary. Yes, tayo ay bahagi ng universal na katawan ni Kristo, pero malinaw sa salita ng Diyos, merong mga lokal na iglesia na kung saan nandoon ang mananampalataya at sila'y nagtitipon at naglilingkod sa isa't isa at sumasamba at nagpupuri sa Panginoon. Ito ang larawan ng buhay Kristiyano sa salita ng Diyos. That's why ang lokal na iglesia at pagiging kabahagi nito, yes, hindi ito kailangan para maligtas, pero kung ikaw ay ligtas, kailangan mo ito. Ulitin ko ho, ang pagiging kabahagi ng lokal na iglesia ay hindi kailangan para maligtas, pero kung ikaw ay ligtas, kailangan mo ito. Kailangan ko ito. Dinisenyo ng Diyos ang buhay Kristiyano. Again, it is a community project, primarily lived out in the context of the local church, not forsaking the assembling of ourselves together. Huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon-tipon. Kung paano madalas nang pinaliwanag sa iba nating mga kapatiran, oo, sa kasalukuyang pandemya, meron tayong mga kapatiran na hindi nagpapabaya. Meron tayong mga kapatiran na talagang ang puso nila, ang pagnanasa nila is to be here. Pero dahil sa kasalukuyang krisis, parang katulad ng sinabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, dahil sa kasalukuyang kalagayan, hindi ko pinapayong mag-asawa kayo. Hindi laban sa kasal si Pablo, pero dahil may kasalukuyang kalagayan. At dahil sa kasalukuyang kalagayan, may mga kapatiran tayo na pinipili at kailangan na matili sa kanilang mga tahanan. Pero wag nawa ito, sabi ng salita ng Diyos, as the manner of some is. That word manner sa Greek is ethos, meaning ethics. The word ethics means principles that governs one's behavior or one's living. Yung ethics ay mga prinsipyo na gumagabay sa pamumuhay at nawa ang pagliban sa pagtitipon-tipon ay hindi ito ang prinsipyong gumagabay sa iyong pamumuhay. Nawa ang iyong prinsipyo ay hindi paano makakaiwas sa pagtitipon.
Nawa ang iyong kasanayan na, hindi ito yung normal, hindi ito yung katanggap-tanggap, hindi ito yung nakasanayan, hindi ito yung tama sa iyong pananaw. Nawala ka sa pagtitipon-tipon. Alam niyo ho, bilang isang manggagawa, isa ito sa kinakatakot ko. Hindi lamang sa ating church, kundi sa maraming mga churches. Na baka maging kasanayan na. Because of the present pandemic, masanay ang mga Kristiyano na nabagin ang kalooban ng Diyos. Ito na ang kanilang maging gawi. Ito na ang maging normal. O ingatan ho natin. Mga kapatid, lalo na sa ating mga kapatiran na sa mga tahan, hindi ko hulayunin na bigyang bigat ang inyong puso. As I've said, meron tayong mga kapatiran na kailangang manatili sa tahanan. Meron tayong mga kapatiran sa pagsunod sa atin hong gobyerno, sa inutos ng Panginoon, kailangang manatili sa tahanan. Pero I believe, sa gitna ng lahat ng ito, hindi imposible na meron tayong mga kapatiran na nagiging kasanayan na ito. Ang isa sa mga layunin ko ho ng ating pagbibigay pansin muli sa tekstong ito ay gisingin, alugin. Baka mamaya tayo ay nakumbinsi na, baka mamaya tayo ay nasanay na, baka mamaya naging gawi na natin at ito na ang tama. At parang mali na pumunta sa pagtitipon. Na ang iyong naging gawin na ay hindi humanap ng kaparaanan at nasay ng isang araw na kasama muli ang mga mananampalataya sa pagsamba, kundi ang gawin mo na ngayon ay humanap ng dahilan, humanap ng lusot kung paano ikaw ay hindi makakarating. Iyan ay isang delikadong kalagayan. Not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, kundi dapat anong ating gawin but exhorting one another. To exhort meaning to implore, to console, to comfort, to beseech, pakiusapan, paalalahanan, kausapin at bigyan ng encourage ang ating mga kapatiran sa gitna ng pinagdadaanan sa konteksto ng mga taga-Hebrews o ng writer ng Hebrews, yung mga sinusulatan niya, they're under persecution, they're under pressure. Let us exhort one another sa gitna ng ating present na kalagayan. May panganib na makasanayan na pabayaan ng pagtitipon-tipon. Let us exhort one another. Na ano ang gagawin? Exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Ating paalalahanan, ating abutin, ating muling pag-alabin, ating hamunin ng isa't isa, lalo na nakikita natin na mas palapit ng palapit ang araw. Anong araw ito? Ang pagdating, ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ay mas malapit ngayon kaysa sa kahapon. Who knows, ito ay maaaring mamayang gabi, o bukas, o sa susunod na 5 dekada. Pero isang bagay ang sigurado, ito ay palapit ng palapit at nakikita natin na ito'y katotohanan, kaya kailangan nating paalalahanan ang isa't isa. O mga kapatid, hindi lamang ito isang hamon para umattend sa church. Hindi lamang ito isang hamon para checkan mo ang to-do list mo. Okay, to-do list of the week, isa dito, attend sa church. Check, okay, tapos na. Hindi lang ito isang hamon para gawin ang isang nakasanayan. Kung hindi, ito'y isang hamon na nakatungtong sa katotohanan. Na ikaw ay totoong may relasyon kay Kristo at bahagi ng katawan ni Kristo at meron kang relasyon sa mga kapwa Kristiyano at hindi mo dapat pabayaan ang pagtitipon-tipon ng mga mananampalataya sang ayon sa sinabi ng Panginoon at dinisenyo niya
para sa ating mga buhay. The means of fellowship, the assembling of ourselves together. Well, lastly, dito tayo matatapos, the danger of forsaking the fellowship. Hindi ito kasama sa ating binasa, pero merong matinding panganib. Sabi natin sa verse 26. Ang sabi ng Hebrews chapter 10, verse 26. For if we sin willfully, and this verse have been used wrongfully in many ways. Na pag sinadya mo daw ang kasalanan, wala na ang iyong kaligtasan. Again, anong konteksto? Konteksto nito ay pagtalikod sa pananampalataya, apostasy. If you sin willfully, ibig sabihin, if you willfully turn away from Christ, if you willfully forsake Christ, iniwan mo, you departed from the living God, ito ay manifestasyon ng meron talagang puso na hindi sumasampalataya. As we have read from chapter 3. Pero dito, saan ikinabit ito? Saan masusumpungan ang pag-iwan sa buhay na Diyos? Alam niyo, isa sa mga indikasyon, ang pag-iwan sa pagtitipon. At dun, eksakto isinunod ng writer ng Hebrews, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, so much the more as you see the day approaching. For if we sin willfully, after that we have received the knowledge of the truth, there remaineth no more sacrifice for sins. Now, I'm not saying na pag minsan ka na-absent sa church, hindi ka naligtas. I'm not saying that. What I'm saying is, tingnan mo, baka mamaya, yung dahilan na wala kang anumang desire to be in the assembly, to be here with the church, ay manifestasyon ng katotohanan ng kalagayan ng iyong puso na ikaw talaga ay hindi ka bahagi at hindi mananampalataya. Anong naghihintay? Verse 27. But a certain fearful looking for of judgment and fiery indignation which shall devour the adversaries. Kung ang iyong pagsasawalang bahala, kung ang iyong kawalan ng pakialam, kung ang iyong kawalan ng desire to be with the brethren ay indikasyon pala ng isang pusong walang pananampalataya kay Kristo, ang naghihintay sa iyo ay isang nakakakilabot, nakakatakot na parusa at hatol ng Diyos. Again, nais natin maging malinaw. Ang pag-attend sa church ay hindi nagliligtas. At hindi rin ibig sabihin na porket perfecto ang attendance mo sa church, ligtas ka na. We're not saying that. Pero ito sinasabi ng salita ng Diyos, kung ikaw ay totoong ligtas, meron kang relasyon kay Kristo, at meron kang relasyon sa mga kapatiran, at ikaw ay inuutusan na huwag pabayaan ang pagkakatipon-tipon. Kung tunay kang ligtas. At isang matinding panganib, kung pinababayaan at wala kang pagnanasa, ay maaaring ito ay manifestasyon ng kawalan ng tunay na pananampalataya. Muli, ang aking layunin, kaya natin muling binigyang pansin ang mga talatang ito, ay hindi para atakihin ang mga kapatiran na dahil sa kasalukuyang pandemya at sa providensya ng Panginoon ay nasa kanilang mga tahanan na nakakasama natin sa pagsamba. Hindi yun ang layunin ko. Hindi ko layunin na saktan ng kalooban. Hindi ko layunin akusahan sila na sila'y nagpapabaya. Pero ang layunin ko ay gisingin ang mga nagpapabaya. Dahil naniniwala ako, meron. At nais ko rin muling pag-alabin. Paalala ang kahalagahan
ng pagtitipon ng mga mananampalataya ay hindi isang bagay na nakasanayan lang, kundi isang bagay na mahalaga, kailangan, at inutos ng Panginoon. Sana, many times, sabi ko na minsan sa ating pag-aaral, many times na atin hong naririnig sa mga Kristiyano, halimbawa, na-absent minsan sa church, binisita ng pastor, ako, Brother Paul, talagang, pag na-absent ako, may kulang. At sana yung kulang na yon ay hindi lang basta, alam niyo ho yun, pag si Brother Paul umalis ng bahay, wala akong relo, may kulang. Talagang, tingin ako ng tingin sa braso ko, bihira, walang relo, ano ba yan? Dahil nasanay lang ako. Nasanay ka lang na tuwing isang araw sa isang linggo, makarating sa bahay, sambahan at makasama ang mga nakasanayan mo lang, and I hope hindi lang ganun. Ang goal, isa sa mga goal ko ay ipaalala. Hindi lang ito isang bagay na kasanayan lang. Kailangan natin ito as we see the day approaching. Mahalaga ito sa ating spiritual na kalusugan. Isa ho sa mga madalas kong naririnig na prayer request ay paglagong spiritual, kalusugang spiritual, kalakasang spiritual. O isang magandang paalala sa atin na isa sa mga paraan ng biyaya ng Diyos para lumago tayo, para lumalim tayo, para tumibay tayo, para lumusog tayo sa spiritual. Ano ho iyon? Ang pagtitipon, paglilingkod, pagpe-fellowship ng mga mananampalataya sa isa't isa. Yes, we are in a pandemic crisis. Yes, meron tayong mga kapatiran na delikado kapag sila ay lumabas ng tahanan. And yes, meron na kailangan na sila ay nasa tahanan na lamang. Pero ang hamon ko ho, sa gitna ng pandemyang ito, paano natin susundin ang kautusan ng Diyos na ito? Pwede pa rin natin i-provoke ang isa't isa to love and to good works. And actually, this preaching is my obedience to that command. I want to provoke one another, pati ang ating mga kapatid na sa tahanan, to love and to good works and not to forsake the assembling of ourselves. Nawa, patuloy nating nasain, patuloy nating hingin sa Panginoon, patuloy tayong magtakam sa dumating na ang panahon na hindi lang natin mabalikan yung ating mga nakasanayan, kundi magawa natin muli ang isang bagay na kalooban at dinisenyo ng Diyos para sa ating buhay bilang mga Kristiyano. Kailangan natin ito. Nawa bilang isang iglesia ay huwag nating babayaan ang bagay na ito. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa iyong paalala. At patawad din po sa aming pagkukulang. Muli, kahangalan ang magtago at magkubli sa iyong harapan. Alam mo po, O Diyos, ang kalagayan ng aming mga puso. Kita mo po ang mga nagpapabaya sa pagtitipon. Kita mo po ang mga puso na wala ng pagnanasa. O Panginoon, maawa ka po. Lalo't higit kung ito'y manifestasyon ng katotohanan na sila'y wala nga kay Kristo, maawa ka po. Ang naghihintay sa kanila ay galit at puot at parusa, maawa ka po. At nawa ang iyong mga salita at ang ebanghelyo na natanim sa kanila at napakinggan nila sa mga panahon na sila ay dumarating pa sa loob ng bahay-sambahan, ay gamitin mo at ipaalala mo sa kanila at iligtas mo sila. Maawa ka po. At Panginoon, sa iyong mga anak, maawa ka po. Kailangan namin ng pagtitipon.
kailangan namin ng ministeryo ng isa't isa. Kailangan namin ng pagmamahal ng isa't isa. Kailangan namin ng tuwang ng isa't isa. Dahil kami bahagi ng iisang katawan. O tulungan mo kami. Patuloy mo nawang ilagay sa aming puso ang pagnanasa. At lalo't higit ang pag-asa na isang araw ay darating ka at kami ay iyong kukunin at tunay ang lahat ng iyong mga mananampalataya ay magkakasama na magpasawalang hanggan. Pero hanggat hindi pa dumarating ang panahon na iyon, O Diyos, nawa patuloy naming maipakita na kami ay umaasa sa bagay na iyon sa pamamagitan ng aming pagtitipon-tipon dito sa lupang ito. Ama, nawa ang pandemyang ito ay magwakas na. Nawa ang mga sapat na kaparaanan ay makita na at magawa na upang ang iyong mga mananampalataya ay muling malaya, may kagalakan na magkasama-sama. Salamat po sa iyong paalala. Salamat po sa iyong pagmamahal. Salamat po sa iyong salita. At lahat ng ito'y dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po gusto yung lahat at tayo po ay umawit sa Panginoon. Time po yung mawit. Mawitin po natin living for Jesus. Living for Jesus, all that is true, striving to please Him in all that I do, yielding allegiance, glad-hearted and free. This is the pathway of blessing for me. Oh Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee. For Thou in Thy atonement didst give Thyself for me. I know no other master, my heart shall be Thy throne. My life I give henceforth to live, O Christ, for Thee alone. Living for Jesus through earth's little while, my dearest treasure, the light of His mind. Seeking the lost ones, He died to redeem, bringing the weary to find rest in Him. Oh Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee. For Thou in Thy atonement didst give Thyself for me. I own no other master, my heart shall be Thy throne. My life I give henceforth to live, O Christ, for Thee alone. Amen. Purihin ang Panginoon at muli mga kapatid, isang malaking hamon sa atin
Hindi lamang maging tagapakinig, kundi maging tagatupad ng kanyang mga salita. Ating mga napag-aralan mula kanina sa Sunday School, ngayong umaga at ngayong gabi, nawa, tingin natin ang tulong ng Panginoon na ito ay maisabuhay. Ating patuloy na mahalin at konsidera ang isa't isa, basanan tayo ng kabigatan, paglingkuran tayo, nawa ay patuloy na magising at nag-aalab sa ating puso ang katotohanan at pangangailangan ng ating pagtitipon-tipon. Kaya ngayon mga kapatid, ang pagmamahal ng Ama, ang biyaya ng ating Panginoong Kristo at pakikipisan ng Santo Espiritu ay sumabawat isa sa atin. Ano man ang ating gagawin sa buong linggong ito, gawin natin para sa kapurihan ng Panginoon. God bless po. We are dismissed.